buwan ng December, magkakaroon tayo ng series. Meron tayong November 25, 2025 message series. Pakita natin sa harapan ang series natin ngayong November. So yan. Medyo naputol lang no? Pero mukhang naputol lahat ng ganyang font. Pero okay, balik natin sa first page. Yan. From purpose to purpose. Pag sinabing purpose, ito yung parang pag sinabing poor, mahina, mahirap, hindi ganap. Pag sinabing pose, ito yung pinapakita mo. Ito yung postura mo. So, ito yung pinipretend mo kung sino ka. Kapag model ka, nagpo-pose ka. Tama ba? At hindi ibig sabihin, nagpo-pose ka na sporty ka, ibig sabihin, sporty ka talaga. So, pag sinabing model, ibig sabihin, nagpo-pose ka, nagpe-pretend ka. So, mula sa hindi ganap, o mula sa pagpe-pretend, ito yung journey natin para matuklasan at maging ganap kung sino talaga tayo at kung ano yung purpose natin. Kaya, sabi dyan, from purpose to purpose, a journey from pretending to living with meaning. So, yun yung series natin ngayong November. At dahil may 5 tayong Sundays ngayong November, meron tayong 5 speakers. So, pakita natin yung mga guest speakers din. Hindi naman sila guest, taga rito sila. Mga special speakers natin. So, okay, sa first Sunday, syempre ako yun, yung nakikita nyo naman dyan, no, yung pinaka-gwapo dyan. Dalawa lang naman kami dyan, syempre, di ba? Yung pong mangalawang gwapo, yung dulo, di ba? Tatapusin ni Arvin yun. Then, si Sister Ergane, si Rin, saka si Lottie. So, kaming 5, yung magpipreach ngayong buong November, at ipipreach natin is yung purpose, yung sa isa, yung layunin ng buhay natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Okay? So, sige. Bago tayo magpatuloy, gusto ko ulit manalangin. Okay lang ba? Gusto ko lang ulit manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na to. Maraming salamat dahil muli, binigyan niyo ako ng pribilehiyong makapagsalita sa harapan. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po yung makita at hindi po yung boses ko marinig kung hindi kayo po, Panginoon, ang marinig ng bawat isang narinig ito. Yung message niyo ay tungi mo sa aming puso. Alam ko, Lord, na kahit ako ang nag-prepare, ako ang gumawa ng PowerPoint, ng message outline na to. Lord, sa pamamagitan ng araw na ito, na ginamit niyo ako sa harapan, alam ko na may tuturo rin kayo sa akin, Panginoon. At Lord, kiniklaim ko po yan. Higit ang mga tao narito, alam ko po na may tuturo kayo, at Panginoon, mapapakinabangan po namin ito sa aming mga buhay. Lord, kayo po madakila sa buong gawain, especially sa pagpapahayag ng iyong salita. Sa pagkakataon nito, kayo po madakila, kayo po makita, kayo po maparangalan. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, kasi 2 lang ang kahahantungan ng tao. 2 lang. Okay? Ano yun? Next slide. Ayan. Kahulugan o kahulugan. Medyo nalilito tayo, no? Kahulugan o kahulugan. Ano pagkakaiba nun? Sige nga, si Eldrin. May bago lang ang favorite, no? Si Toto kasi nasa likuran eh. Eldrin. Ano pagkakaiba ng kahulugan sa kahulugan? Mahihayin siya, pero lagi lang masaya ito si Eldrin eh. Sige, para makita ko yung oras, baka mag-overtime ako Dapat, anong oras ako? Ang tapos ko dapat? Maaga akong natapos ng praise and worship Anong oras ako? Baka kasi mag-overtime ako. Sige, magtataas na lang kayo Sige. Kahulugan o kahulugan. Ibig sabihin, pag kahulugan, kahulugan. Kahulugan, tama. Kahulugan. Kahulugan, ibig sabihin kababagsakan, tama? Kahulugan. At
Kahulugan o kahulugan. Tama? Ibig sabihin, dalawa lang yan eh. Mahuhulog tayo. Usually, pag sinang mahuhulog tayo, mga patibong yan eh. Tama ba? Pagka manguhuli ka ng hayop, di ba, may maghuhukay ka, magagawa ka ulit, tatabunan mo ng mga dahon-dahon. Para pag dumaan doon yung hayop, mahuhulog. Tama? Para mabitag mo siya. Dalawa lang yan. Mahuhulog ka sa trend ng mundo. Sabihin, kung ano ang agos ng mundo, kung ano ang meron ng mundo, mahuhulog ka. Kasi nandun tayo eh. Nandito tayo ngayon sa mundo eh. Or pangalawa, magkakaroon ng kahulugan ang buhay natin dito sa mundo. Dalawa lang yan. Either mahulog ka sa kung ano ang meron ng mundo, sa kung ano ang agos at trend dito sa earth, or magkaroon ng makabuluhang kahulugan ang buhay. Next. Ano na? Okay. Baka kailangan nating tumalon-talon. Mukhang inaantok pa tayo eh. Mukhang inaantok pa tayo. Sige nga, worship team, Medyo tayo, magtalon-talon tayo. Yung ano ba yun? The Lord inhabit siya. The Lord inhabit, di ba? Hindi na, para magising tayo. Alam ko, malungkot tayo siguro dahil siyempre, naalala natin yung mga mahal natin sa buhay na iniwan tayo. Pero para makuha natin yung tamang mensahe, kailangan hindi tayo inaantok. Okay, so yun. The Lord. Hindi ako kakanta siya, baka ako pakantayin mo. Pinagpawisan? Oo, ako. Hinihingan tuloy ako. Okay, so. Ngayong Sunday, ang topic natin ay pinamagatang next slide. Kuha niyo ng tubig. Wala pa yung next slide. Yan. Samba.
Okay, ang title natin ay pinamagatang Saan ba to samba? Tama ba? Kasi tayo, nung ipinanganak tayo dito sa mundo, naging bata tayo, lumaki tayo, ang naging basehan ng buhay natin ay binase natin sa kung ano ang nakikita natin. Kung paano natin naoobserbahan, siyempre, yung mga tao na una sa atin dito sa mundo. So, bilang isang bata, habang lumalaki, kinokopya natin kung saan nila ginugugol ang buhay nila bilang isang tao. So, mga mas matatanda sa atin, magulang natin, kapatid natin, o kung sino man na mas matanda sa atin. Tama? Kasi sila, usually dito no, sa Pilipinas, ang trabaho, ang buhay ng tao, ginugugol saan? Sa pagpapayaman. Tama? Saan pa? Lalo sa Pilipinas, ginugugol natin ang buhay natin para makaahon tayo sa kahirapan. So, dahil yun yung nakikita natin, so ganun din natin siya sinusundan. Kailangan kong magpursige para makuha to, para magkaroon ng ganito. So, kinokopya natin kung ano yung naririnig, napapakinggan natin, at kung ano yung nakikita natin, kinokopya natin. Kung yun yung naging layunin ng buhay nila, siguro yun talaga ang layunin ng buhay. Yun lang din ang gagawin ko. Magkakaroon ako, manliligaw ako, magbo-boyfriend, girlfriend ako, mag-aasawa ako, magkakaanak ako. At bibigyan ko ng magandang buhay ang anak ko, ang pamilya ko, at yun, okay na. Ayun siguro ang layunin ng buhay. Kasi ganun ko siya nakita Ganun ko siya naobserbahan. Pero ito, maganda. Darating sa punto ng buhay natin na magtatanong tayo. Sasabihin natin, bakit ako nandito? Bakit ako nabubuhay? At para saan ba ang buhay? Darating ang point na magtatanong tayo. Bakit? Kasi akala natin ang buhay noon ay mag-pursue ng happiness lang. Kasiyahan na na-expired. Masaya ka ngayon, sa susunod na araw, hindi. Tumarating ang point, ito na ba yun? Ito na ba ang buhay? Para saan ba ang buhay? At inaalaw ng Diyos sa mga katanungan na yun sa puso natin para maghanap tayo. At yun ang unang step para matagpuan natin ang purpose natin, ang maghanap tayo. Kaya ang title ng message natin ngayon, saan ba to samba? Tama, kasi ang isang purpose ng buhay ng isang tao ay ang sumamba. Hindi lang sumimba, kapatid. Sabi mo, hindi lang sumimba. Sumamba. Sasamba ka ba ngayon, kapatid? Actually, araw-araw ako sumasamba. Dapat ganun di ba? Hindi lang para sumimba, kung hindi para sumamba. Okay? Next slide. Yan. Ngayon, ano ba talaga yung function natin bilang isang tao? Lahat, usually na may mga pakinabang na bagay at talagang mapapabilib tayo na invention or something, no? Dumaan yan sa pagpaplano, sa design. Pag sinabing design, a plan or drawing to show the look and function or working of a building, garment, or other object before it is built or made. Bago gawin ng isang bagay, pinag-iisipan muna. Yung tawag doon, design. Tama? Pinagpaplanuhan. Okay? So, hindi pwedeng basta-basta na lang siya gagawin kasi mawawalan siya ng purpose. Tama ba? Pag may naisip kang gawin, at ito dapat siya, pag-isip mo parang paano mangyayari yun. So, ganun yung pagpaplano, ganun yung disenyo. So, next slide. Yan. Kung sasabihin ko sa inyo ngayong araw na may isang lugar na may puno, may buhangin, may langis, may mga metals, may copper, at sa sama ng panahon, biglang pumigat tinamaan yan. Oh, next slide. Ayan. Next slide. Ayan, siyempre tinamaan na sunog. Nagkaroon ng chemical reaction,
yung ano, maaaring natunaw yung copper, nasunog yung naging plastic, yung buhangin. Alam niyo ang buhangin, pag naluto yan, sa mataas na temperature, nagiging glass yan. Tapos yung oil, nagiging plastic yan. So yung metal na ano din, natunaw din sa init, pati yung kahoy, nasunog. Tapikin nyo katabi niya, baka natutulog, ha? Okay. Sige, huwag kayo matatakot, tapikin nyo yung katabi nyo, ha? Para sa Diyos yun. Natutulog ka. Okay, sayang message. Okay. So, sabihin ko, ganyan na nangyari, nagkaroon ng chemical reaction, and dumating yung time, next slide, boom! Naging kotse siya. Diyan nagsimula ang kotse. Ang automobile industry ay di nagsimula. May isang lalaki na nakakita, ano to? And then na-invento niya, ay ito, ganito pala siya paandarin, di ba? Medyo nabangga-bangga siguro, kasi hindi naman alam, di ba? So unti-unti natuklasan niya, ito pala, ganito pala, ito yung sasakyan. Diyan nagsimula, ayan ang alamat ng Chikot. So yan yun. Maniniwala ba kayo sa akin? Di ba? Hindi, kasi niloloko ko, Kuya Mike, kahit kuwari ako, galing ako sa ibang planeta o dun sa bundok na ngayon lang nakababa ng Kabiasnan, hindi ako maniniwala na ganyan lang yan. Kaya hindi ako nakapag-aral. Bakit? Next slide. Napaka-komplikado ng sasakyan, kapatid. Napakadaming system yan. May air conditioning system pa yun. May suspension system. May electrical system. Di ba? May napakadami. May fuel system. Ang daming kung ano-ano dyan. At sobrang komplikado niya. Tama, kaya nga kapag kakasira sa sasakyan natin, ano nangyari, di tayo makatulog, may stress tayo eh. Kasi sobrang komplikado ng sasakyan, di ba, ano kayo, magkano kaya mauubos ko nito? Hindi mo alam eh, ganun kasi siya kakomplikado, kapatid. At alam niyo ba, may mas komplikado pa dyan, at yun yung umimbento dyan. Sino umimbento dyan? Tao. Mas komplikado sa sasakyan ang umimbento sa kanya, which is yung human, yung tao. Kasi tayo, napakadami rin nating system, may digestive system, at isa sa pinaka-nakaka sa system natin, meron tayong tinatawag na reproductive system. Ibig sabihin, ang tao kaya mag-create ng tao ulit. Napaka-komplikado ng katawan ng tao. At kaya nga maraming doktor, relihiyoso, naniniwala sa Diyos kasi expose sila sa kung anong kababalagan meron ng katawan ng tao eh. So, ganun kakomplikado ang katawan ng tao. Ngayon, ang sasakyan, ganyan kakomplikado kasi may purpose siya. Tama? May nag-design sa kanya para ma-meet niya yung purpose niya. Kaya ganyan siya kakomplikado. Tama? Kaya ang kotse, hindi yan yung parang motor na gano'n, ba makakaipihit na agad yung gulong. Hindi. Makakadalawang ikot ka muna ng manubelo bago siya makapihit. Diba? Kasi napaka-prone sa accident yan. Tama ba? Siyempre may katabi ka, napasandala yung katabi mo, di gumanon ng buong sasakyan, di ba? Nakapihit na ng... So, delikado. Even yung gulong, bakit ganyan? Napakagandang reason bakit ganyan ang gulong. Lahat ng component niyan may purpose. May dahilan kung bakit ganyan siya komplikado. Tama ba? Ano ang purpose ng sasakyan? Ganyan siya komplikado, pero mayroon yung major purpose. Anong purpose niya? Bakit may kotse? Di ba? O bakit may kotse, kapatid? Ano ang pinagkaiba niya sa ibang bagay? At bakit kailangan magkaroon ka ng kotse? Bakit hindi na lang bike? Bakit hindi na lang motorsiklo? Bakit anong meron sa kotse? Bakit siya binibili ng tao? At bakit? Anong purpose niya? Kumpara sa iba? Ano yung major or kakaibang purpose niya? For family purposes, para hindi na makipag maulanan, tama? Makaupo ng ayos, komportable. Tapos, maihahatid ka sa gusto mong puntahan. Ng safe, tama? Compare sa ibang sasakyan, diba? Motor, bike, di ba? May sound trip ka pa, di ba? Nakakapagkwentuhan kayo ng ayos. Di ba? At maganda na, may privacy, hindi siya public, di ba? Vehicle. So, yun yung purpose ng kotse. At alam niyo ba ang tao? Next slide. Ayun, bakit pala yung isang tanong? Okay. Sige, tama yan. So, gusto ko lang emphasize, hindi tayo nagkataon lang kasi
Katulad ng kotse, komplikado tayo, may nagdisenyo sa atin na pinakamarunong sa lahat, nilikha tayo mismo ng pinakamakapangyarihan. As a Christians, alam natin lahat yan. Okay, next slide. Okay, next slide. Yan. Kasi ganito siya, kung nagtatanong tayo, ano ba talaga yung purpose ng tao? Para saan ba talaga ako? Diba? Masasagot natin ito kapag tinanong natin muna sa sarili natin, ano ba ang kaibahan ng tao sa ibang mga bagay at hayop? Sa ibang nilikha at sa ibang bagay na naririto sa mundo, ano ba ang meron ng tao na wala sila? Kasi doon manggagaling at doon natin makukuha kung ano talaga ang totoong purpose natin eh. Espesyal ang tao. Hindi pwedeng ang nagagawa natin, ang functions natin ay nagiging functions lang din ng iba. Para sa ng tao. Tama, nagets. Nilikha tayo kasi may special function tayo na hindi kayang gawin ng kahit sinong nilikha, ibang nilikha, at na kahit anong invention man, even AI guys. May mga robot na ngayon at may AI na sobrang tatalino nila. Grabe! Magtanong ka, alam na, ang bilis seconds lang nakakasagot na kahit gano'ng mahirap ang tanong mo, gano'n sila katalino. Ngayon, ang tanong, ano ang hindi magagawa ng mga ganyang invention ng AI na tayong tao lamang ang makakagawa? Kasi doon at yun ang purpose natin at ang function natin bilang isang tao. May makakasagot ba nun? Anong meron ang tao na wala o hindi kayang gawin ng ibang imbensyon o ibang nilikha? Sabi niya, umibig. Sasabihin niyo, umibig, umamba. Sasabihin nila, umibig. Bakit? Hindi malay mo ba yung si Kopi, umiibig, di nagkataon lang, hindi nakakakita ng ibang aso yun eh. Malay mo, umiibig din, diba? Yung manok mo, di mo alam, umiibig pala yun. Oh. Hindi natin masabi. Anong meron ng tao ay hindi kayang gawin ng hayop? Hindi kayang gawin ng mga bagay dito sa mundo. Mag-isip, kaya rin ng mga, actually yung AI, nakasasagot nga tayo. Even yung manok, nakakapag-isip yun eh. Diba? Oh, alas 6 na oh. Alas 6 na, hindi lang ako. Minsan yung pakabasihan ng oras natin eh, diba? Oh. Hindi nila kaya mag-corrupt. Oh, di nila kaya mag-corrupt. Tao lang. Okay. Nasabi sa Bible, next slide. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo, ang Diyos ay Espiritu. Tapikin mo, sige. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya, ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yun ang hindi kaya gawin. Hindi kaya gawin ng AI yan. Kahit mas matalino ang AI sa akin dahil nagtatanong ako sa kanya, hindi kayang gawin ng AI ang sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Tayong tao lamang ang kayang gumawa niyan. At yun ang fundamental na purpose natin bilang isang tao. At doon mag-uugat ang natitira pang 4 na purpose na itatalakayin ng mga special at nagkagwapuhan, nagkagandahan speaker natin sa mga susunod na linggo. Na intindihan rin, tuwa si Arvin no? Tunay, nakakatuwa talaga. Sa katotohanan di ba? Tuwa siya. Okay, next slide. Sabi sa Isaiah, ayan, sabi natin, sige. Ay sabi sa Isaiah 43 verse 7, sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. Sabi ng Diyos sa mga Israel, Isaiah 43 verse 7, sila ang mga taong aking tinawag.
Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Kapatid, hindi para sa karangalan ng ibang tao, naririto tayo para sa karangalan ng Diyos. Kung nagtatanong tayo para saan ang buhay, para sa karangalan ito ng Diyos. Kapatid, tapatin mo, baka hindi narinig. O, narinig mo ba yun? O, ano daw sabi? O, sige nga. O, di ba? Ngayon, bilang isang tao, alam ko mararamdaman nyo. Alam ko maiisip nyo. Kasi naramdaman at naisip yun. Napaka-power trip naman ng Diyos. Ganun ba yun? Lilikha siya para sambahin siya. Ganun ba siya kauhaw sa atensyon? Ganun ba siya kauhaw sa validation? Sa papuri? To the point na gagawa siya ng tao para maranasan niyang sambahin siya? Oh, di ba? Tatanungin tayo ng tao. At maaaring tanungin din natin ang sarili natin. Pero ito ang sagot. Kahit wala ang tao, ang Diyos ay Diyos at hindi magbabago yan. Kahit kapatid, tapikin mo kapatid mo, kahit hindi ka sumamba sa Diyos, walang mawawala sa Diyos, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pero, ikaw ang kawawa. Kasi dinisenyo ka para sumamba, hahanap at hahanap ka rin ng sasambahin. Kaso, hindi worth it. Kung sasamba ka na lang rin, sa Diyos ka sumamba. Ngayon, bakit parang may kulang ang Diyos at nilikha pa niya ang tao para sumamba sa Kanya? Parang ganun ang tanong. Hindi nagkulang at walang kulang sa Diyos. Ang tamang sagot, kapatid, makinig ka. Walang kulang sa Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Kasi sobra nga at nag-uumapaw ang Diyos. Yun ang rason. Bakit niya nilikha ang tao? Kasi sobrang nag-uumapaw ang Diyos. Sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagkalinga, kaya gusto niya pang gumawa ng tao para bigyan ng pag-ibig, pagmamahal, at kalinga. Ganun ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi may pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi kulang ang Diyos, kaya niya ginawa ang tao, siya'y sobra. Sobra nag-uumapaw. Kaya niya nagawa at nilikha ang tao. Malinaw? Kasi bakit? Sabi sa Genesis, next slide, worship, sige. Sabi dyan, okay, next slide, yan, Genesis 1, 26 to 28. Sabi sa Genesis 1, 26 to 28, pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Napaka-espesyal natin. Bakit sa wangis ng Diyos tayo? Kawangis tayo ng Diyos. Sabi, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala sa buong mundo at pamahala, paano basahin niyo? Pamahalaan, yung pala, okay, ulit. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan niyo ang lahat ng hayop. Oh. Anong nakakuha niyo dito? Sige nga, next slide pa. Baka meron pa yan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga. Mga hayop, binigay na. O, ito pa. Binibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari.
Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng nilikha niya at lubos siyang nasiyahan. Ngayon, naintindihan ba natin kung gaano katindi umibig, magmahal ang Diyos? Binigay na lahat. Tama? Binigay na lahat. Sa totoo lang, petics eh. Di ba? Petics yan. Ano nga? Sinabi ba ng Lord, magbukas ka ng laptop, mag-Excel file ka, di ba? Ang sarap ng buhay noon, di ba? Katindi ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat, binigyan rin kasi tayo ng kalayaan pumili, nagkaroon tayo ng free will, ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos to the point na bigyan lang tayo ng kalayaan pumili. Hindi tayo robot. Dahil nga lang, nagkaroon tayo ng kalayaan pumili, ang mga ninuno natin ay kung ano-anong pinili. Kaya ito tayo ngayon, naghihirap. Hindi kasalanan ng Diyos, kasalanan ng mga tao, ng mga ninuno natin pinahintulutan ng Diyos na mamahala. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Ang tao lamang talaga ang pumipili ng ikakasira niya at nadamay hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, kailangan natin gumising ng napakaaga para may makain tayo araw-araw. Nakuha? Hindi egoistic ang Diyos. Hindi power trip ang Diyos. Pero bakit tayo kailangan sumamba? Actually, hindi siya tinatanong. Di mo kapatid! Actually, hindi nga dapat siya tinatanong. Tapikin mo nga ang katabi mo. Sige na, nakikita ko kayo. Di ba kayo? Hindi tayo nasa online. Tapikin mo. Actually, hindi nga dapat siya tinatanong. Bakit? Next slide. Sisibol siya automatically. Worship is an expression of a grateful soul. Kaya ka nagtatanong ngayon, bakit kailangan sumamba talaga? Bakit kailangan pa? Hindi mo kasi binalakas. Kapatid, kung nagtatanong tayo, bakit kailangan kong sumamba pa? Tapikin mo ang katabi mo. Hindi mo kasi kailangan. Kaya mo nakatanong. Mabigat ang mensahe na to, kapatid. Kung nagtatanong ka at parang hirap na hirap kang sumamba, na obligasyon ang pagsamba, kapatid, sinasabi ko sa iyo, yan ang senyales na hindi mo nakikilala ang Diyos. Kung praise and worship ay hirap na hirap kang magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, umawit ng buong puso sa Diyos, kapatid, ito ang mensahe. Hindi mo malamang tunay na nakikilala ang Diyos sa buhay mo. That is the reality. Worship is an expression of a grateful soul. Hindi ka magiging mapagpasalamat sa mga bagay na hindi mo alam na binigay ng Diyos sa iyo. Kung hindi mo alam kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo, ang mga ginawa ng Diyos para sa buhay mo, hindi mo nare-realize yun, hindi ka talaga magiging grateful. Pero kung alam mo kung paano ka minahal, inibig ng Diyos, araw-araw kanyang pinapakain, araw-araw kanyang ginigising, araw-araw kanyang binibigyan ng kalakasan, at lahat ng meron ka ngayon ay galing sa Diyos, bukal ang mapagpasalamat na puso. Natural yan. Hindi ka mahihirapang sambahin ng Diyos, kapatid. Dahil kusa ang puso mo ay sasamba sa Diyos. Bakit? Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero bakit ito ko? Doon nagugat ang totoong pagsamba. Pero dahil hindi natin kilala ang Diyos at kung ano ang mga ginagawa niya sa atin, hindi tayo namumulat.
Hindi namumulat ang puso natin maging mapagpasalamat. Ang nakikita natin yung hindi na magandang nangyayari sa buhay natin. Kapatid, umihila ka ngayon. Kasama mo ang kapatiran. Nakakakain ka. Kumpletong katawan natin. Kanina, nakakaganyan pa nga tayo. Nakakatawa tayo. Na-enjoy natin. Actually, boy, ikaw lang ang nakalubog diyan sa problema mo na hindi mo naman dapat talaga pinoproblema. Dahil may Diyos. Uulitin ko kung nagtatanong tayo at parang obligado tayo sa pagsamba. Baka hindi talaga natin naiintindihan at nakikilala ng Diyos. Next slide. Malapit na tayo. Sabi, binipay natin kanina, ang worship ay intimate connection with man to God. Kasi sabi, kailangan nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ayun ang special sa tao. Hindi yung kayang gawin ng hayop. Hindi niya kayang tuklasin ang katotohanan at hindi niya kayang sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Ang tao lamang. At ang Espiritu, ang connection natin sa Diyos. Amen? Kaya, ang pagsamba ay intimate connection sa Diyos. Pangalawa, ang pagsamba ay expression ng mapagpasalamat na puso, ng mapagpasalamat na tao. Pangatlo, ang pagsamba, ang worship, kapatid, ikaw yun. Sabihin mo nga, ang pagsamba mo, ikaw mismo yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pagsamba, ikaw mismo yun. Ikaw yun. Teka, bakit ako? Ikaw yun. Naku, bahala ka. Ikaw yun. Di ba? Sa totoo lang, ikaw yun. Huwag ka na maghanap. Ang pagsamba mo ay mismo ikaw. Because it is your life. Your worship is your life. Your lifestyle. Kung paano ka gumigising. Kung paano ka bumabangon. Kung paano ka kumakain. Kung paano ka nakikipag-usap sa kapwa mo. Kung paano ka nagtatrabaho. Kung paano ka naghahanap buhay. Kung paano mo tinitreat ang family mo. Yun ang pagsamba. Kasi sabi, next slide. Worship is far more than music. Hindi ito parte ng buhay mo. Ito mismo ang buhay natin. Akala natin ang pagsamba ay pag-awit lamang sa Diyos. Pero ang totoo, hindi lang natatapos sa pag-awit sa Diyos. Ang pagsamba ay mismo ang buhay natin. Sabi sa Roma 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, tignan nyo, di ba? Kung babaybayin nyo ang salita ng Diyos, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, kapag naintindihan natin kung gaano tayo kinahabagan ng Diyos, madali talagang magsambi. Sabi dyan, ako'y nakikiusap na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tama? Next slide. So, ibig sabihin, ang pagsamba ay lifestyle. Kung sino tayo. Tama? Para kanino ka bumabangon? Para sa kadakilaan ba ng Diyos? Ang problema talaga natin, hindi grateful ang puso natin. Masyado kasi tayo nakatingin sa mga hindi magagandang bagay. Kaya pag gigising tayo ng umaga, stress at pressure sa trabaho agad. O kaya problema, kung ano mang problema kinaharap natin, yun agad ang pinapriority natin. Pero yung magising tayo, malang
hangin, wala tayong pakialam. Pero kung naiintindihan natin yon, napakasaya at napakagaan ng buhay. Okay, doon muna tayo sa false worship. Merong isang movie, sulat nyo, hindi ko lang nagay sa slide kasi hindi ko pa siya napanood. Sulat nyo siya. Perfect Days. Perfect Days, movie sa Japan. At ano to, napakadaming award ng movie na to kaya na-curious ako. Yung trailer lang pinunod ko. Perfect Days. Ito yung kwento ng isang tagalinis ng band sa Japan. Matandang tagalinis ng band. At alam niyo ba, etong matanda na to ay sobrang kontento sa buhay. Kahit sabihin natin tagalinis na siya, sobrang enjoy ng buhay. Nagpipicture siya ng magagandang tanaw, nagsasound trip siya bago pumasok sa trabaho, nagbabasa siya ng books, gumigising siya ng maaga, tapos meron siya mga maliliit na halaman sa labas ng bahay niya, hindi binigay niya, at lagi na, sobra siyang grateful na enjoy na yun. Sobrang saya niya. Kahit yun, tingnan mo, ganun siya kasimple ang buhay niya, pero sobrang saya niya sa ganung simpleng buhay. Bakit? Grateful ang puso niya. Galing siya sa hindi okay na family. Ayun yung ano doon, yung twist. Hindi siya galing siya sa hindi okay na family. So, lumayo siya sa pamilya niya para maranasan yung ganito. Simple, mayaman siya. Actually, mayaman siya eh. Mayaman ang kapatid niya, kaya sinasabi, bakit hindi na kaya? Pero pinili niya yung will. At sobrang saya ng buhay. Wala siyang asawa, mag-isa lang siya. Why? Yun ang problema sa akin. Masyado tayo nakatingin sa mga bagay na wala. Sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan para maranasan ng kasiyahan. Binigay na ng Diyos. Pag naglalakad, maglakad ka dito, medyo tumigil ka, damdamhin mo ang biyaya ng Diyos. Ang ganda. Ang simbahan natin, sa gitna ng bukid, nakasilong sa ilalim ng pumamaga. Magkakasama tayo lahat dito, magkakilala. Magkakasama tayo, sabay kumakain ng tayo. Oo, maganda ang ibang church, kaya po sila. Pero sobrang ganda ng sisipan. Hindi lang natin nakikita. Ganun din sa mga personal na buhay natin. Hindi lang natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Pero araw-araw meron sapat. Hindi. Baka kailangan natin buksan ang puso. Kasi doon ang gagala ng totoong pagsamba. Pag na-appreciate natin ang Diyos. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ang buhay natin ay pagsamba mismo. Kung paano tayo gumigising. Diba? Alam nyo, yung pag naglalakad ka at nakikita mo, ang ganda na ng pagsamba yun. Pag umiinom ka, ng tubig. Thank you Lord, pagsamba yun. Tinamaan ka ng hangin. Sa panahon ng kainitang araw, ang sarap ng hangin. Salamat Lord. Pagsamba yun. Pag na-appreciate at na-recognize natin yung Diyos sa bawat minuto ng buhay natin, yun ang totoong pagsamba. Hindi lang dito sa church, sa araw-araw ng buhay. Amen ba yun? Amen. Ngayon, mayroong false worship na tinatawag. Ano ang false worship? Ito yung pinupuri mo ang Diyos sa bibig lang, wala sa puso. Pwede yun. Nangyayari yun, every person worship. Maybe, some of the musicians, di ba? Dahil ang nasa isip natin ay chords. Baka wala na talaga ang pagsamba sa Diyos. Baka nagiging performance na. Hindi na talaga siya pagsamba. Ganon din tayo. Baka habang sumasamba tayo, iniisip natin yung problema, yung trabaho, wala sa Diyos. Pero sumasabay tayo, nagsasalita tayo. False worship yung tagal. It's time na kailangan natin. Pangalawa, yung routine na lang, nakasanayan na lang. Kasi nasanayan ko na lang sumimba araw-araw, every Sunday, so gagawin ko na lang yun. Walang relationship sa Diyos. Nakasanayan mo na lang gumising ng umaga at magbasa ng Biblia. Just, para lang masabi sa sarili mo na,
Kristiyano ako. Ako, Kristiyano ako. Nagbabasa ako araw-araw ng Bible. Pero baka wala na talagang relation sa Diyos. Nagbabasa tayo ng Bible just to comply. Pero wala nang relationship. Wala na talagang pakikipag-usap. Kasi sabi ng pastor, magbasa ako. Kasi kailangan ko matuto. Baka gano'n na lang. Walang relationship. False worship yun. Self-glorifying. Baka akala natin sumasamba tayo, baka akala natin pagsamba, paglundag at pagtaas ng kamay. Pero gusto lang natin ipakita sa katabi natin, kapatid ako, ganito sumamba kapatid. Ano ka ba? Ganito sumamba. Baka self-glorifying. As a Christian, ganito ako sumamba kapatid. Baka ganun na tayo. Which is wrong. False worship. Yes, ginagawa natin to encourage, di ba? Pero baka ganun na. Just to glorify, baka yung pagpipreach ko, kaya ito yung message ko para mapabilib ko yung mga tao. Galing naman ni Kuya Mike pag-preach. False worship. Baka yun na lang yung aim ko. False worship. Kasi para na lang sa sarili ko na yan, hindi para mag-glorify yung Diyos. Every time na ginagawa mo yung mga bagay mukhang pagsamba, pero sa kaibuturan para mag-glorify ang sarili mo, kapatid, hindi yung totoong pagsamba. Ang pagsamba, nakaugat sa Diyos at para sa Diyos. Amen? Empty rituals, ito yung mga nakasanayan na lang, yung iba, pinapahirapan pa sarili. Diba? Para masabing, pag-glorify nila, Lord. Ito. Kaya ko sinasabi itong mga bagay na ito. Kasi gusto ipasabi siya ng Diyos. Napapanahon na para sa totoong pagsamba, pagdakila sa Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, hindi natin madadaya. Hindi natin madadaya ang Diyos daw. Mukha kang matatag na Kristiyano. Baka hindi. Kapatid, napapanahon na para sa totoong pagsamba. Sabihin mo sa katabi mo, napapanahon na para sa totoong pagsamba. Next slide. Next slide. Ito yung problema natin mga Kristiyano. At ito ang magandang part ng message nito bago tayo mag-access. Isa sa magandang part. Makinig ang lahat. Makinig ang lahat. Akala kasi nating mga Kristiyano, ang pagsamba ay paggawa ng mabubuting bagay. Kailangan kong maging mabuting tao kasi pagsamba, sabi nga kanina, di ba, lahat ng ginagawa natin, ang lifestyle natin, ay pagsamba. Tama? So, magiging mabuti ako sa Kanya para mag-glorify. Tama? Hindi kasi dapat daw. Dapat daw, hindi mainitin ang ulo. Kaya, kailangan mag-glorify. Diba? Maraming pang bagay. Ganyan tayo mga Kristiyano. Ang ginagawa natin, yung bunga ng banal na Espiritu, ano? Ang ginagawa natin, dahil nasa isip natin, eto ha, makinig lahat, kailangan mapulot ng lahat to. Ideya lang. Yung bunga ng banal na Espiritu ay wala sa puso, nasa ideya lang. Ano? Dahil masamang magalit, hindi ka magagalit. Kasi sabi, bunga ng banal na Espiritu ay hindi ako pwede magalit. So, hindi ako magagalit. Mahaba pa siya ako. Di ba? Kailangan tumutulong ka sa kapwa. So, kung tutulong ako sa kapwa, ano kailangan mo? Oh, ito. Okay. Para ano? Para gumaan yung loob natin. Na tayo'y may bunga ng banal na Espiritu. Para mapakita natin sa sarili natin at sa kapwa natin may bunga tayo. Pero hindi yun totoo. Why? Ganyan ang ginagawa natin mga Kristiyano. Yung bunga, tayo ay patay na puno. Ang ginagawa natin, yung bunga, ina-attach lang natin. Just to
to show na may bunga tayo. At para hindi tayo mabagabag, may bunga ako bilang isang Kristiyano. Pero ang totoo, pretender. Trying hard sa pilitan, hindi totoo. Again, walang mali doon, tama pa din, kasi totoo yan, bunga pa rin yan. Pero, hindi tatagal. Dahil hindi natural. Bakit? Ang kulang talaga sa atin, bakit hindi natural? Hindi talaga siya mula sa banal na espiritu? Bago, matatapos na ako at gusto ko mapulot natin to, even non-Christian, even non-religious people, kaya maging mabuting tao, kaya hindi maging magalit, kaya mahaba ang pasensya, kaya gumawa ng madaming mabubuting bagay, pero walang relasyon sa Diyos. Baka ganun tayo. Uulitin ko, pwede kang maging mabuti kahit wala ang Diyos. Pero hindi yun ang magliligtas sa'yo. Baka ganun na tayo, kapatid. Ideya na lang. Principle na lang. Kaya tayo mabuti kasi nandun na lang tayo, nakatali tayo sa prinsipyo na kailangan mong maging mabuti. Pero hindi na natural yun. Hindi mula sa banal na espiritu, kapatid. Baka ikaw na lang yun. At yung prinsipyo mo. Ano ang kulang? Bakit tayo ganun? Wala ang totoong pagsamba. Yun ang issue. Kasi kung totoong tinanggap natin ang Panginoong Jesus at totoong sinasamba natin ang Panginoong Jesus, grateful ang puso natin. Kilala natin ang Diyos. Hindi mahirap. Haba ng pasensya. Hindi mahirap na minahal. Next slide. Hindi siya basta prinsipyo lamang. Kasi ito talaga yung natural posibilidad. Now, how to grow a heart of worship? Number one, kailangan nating mag-spend ng time sa salita ng Diyos. Kaya hindi natin na-appreciate ang Diyos, hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin siya kinikilala. Number two, practice gratitude. Kailangan natin maging intentional. Sa mundo na ang daming gustong ipagawa sa atin, demand sa atin, kailangan natin maging intentional. Kailangan natin tignan lahat ng mabubuting bagay na mula sa Diyos. Kailangan natin maging mapagpasalamat. Pangatlo, ang pagsamba ay hindi lang sa publiko, hindi lang sa public. Kapatid, ang totoo nga ang pagsamba ay nabuugat pa nga yan sa private eh. Kapag kayo na lamang ng Diyos, I encourage everyone, bago matapos ang message na ito, na ang pagsamba ay hindi lang sa praise and worship sa church. Big deal to sa Lord. Kapag kayong dalawa na. Paano kapag ikaw na lang mag-isa sa kwarto? Ano ang ginagawa natin? Kapag tayo na lamang ang palang kasama, ano ang ginagawa natin? Nakakakanta pa ba tayo sa Diyos? Nakakapagpuri pa ba tayo sa Diyos? Kasi yun lang talagang totoong pagsamba. Yung wala na nakakakita sa atin. I encourage everyone na kailangan nating maging lifestyle ito. Kailangan nating sambahin ang Diyos privately. Amen? Next. Kasi kapag ginawa natin yun, naturally, magbubunga. Walang pressure. Ursa. Natural. Magbubunga. Yan ang kailangan natin. Yan dapat tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Next slide. Conclusion. God created us a worshiper whether we choose to or not. Sa ayaw man o sa hindi, tayo nilikha bilang isang tagasamba, bilang isang worshiper. So, sambahin mo man ang Diyos o hindi, hahanap ka pa rin ng ibang sasambahin. Pero ito. But, only in worshiping God
the Creator of our souls, and we find the true love, peace, and joy that the hearts have been longing for from the very beginning. O ibig sabihin, ulitin ko, kung hindi mo pa sinasamba ang Diyos, sumasamba ka pa rin. Hindi nga rin sa Diyos. Maaaring sa trabaho, maaaring sa pangarap mo, maaaring sa pamilya mo, maaaring sa girlfriend, boyfriend, sa asawa, maaaring sa anak mo. Sila yung nagiging priority ng buhay. Pero hindi ka doon makakasumpong na matagal natin yung mga anak. Tuloy na kaligayahan, kapayapaan at pag-ibig. Hindi natin nila susumpungan sa kanila. Kaya kung sasamba ka na lang rin, kung sasamba na lang rin tayo, sa Diyos lang. Kasi tulong tayo din sa iyo. At doon natin masusumpungan ang matagal na natin hinahanap na kapayapaan, kaligayahan, at pagmamahal. Kapatid, next slide. Ano pumipigil sa iyo sa totoong pagsamba? Gusto kong iwanan yung tanong na yan sa bawat isa. Maybe na-realize natin, oh nga Kuya Mike, tama ka. Maraming moments sa buhay ko, hindi pala ako totoong sumasamba sa Diyos. Ginagamit ko lang ang Diyos sa personal na pangangailangan ko. Pero hindi para mapapurihan talaga siya. At hindi para ialay sa Kanya ang buhay ko. Ngayon, ano nabukod pa sa iyo para sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos? Kailangan natin pagnilay-nilay at encourage everyone. Yan ang mensahe natin. Huwag na natin pagpabukas pa. Napapanahon na para sa totoong pagsamba. Pag ikaw na lang, wala kayo ibang kasama. Sana maalala mo ang mensahe na pa. Usapin mo ng Diyos. Sambahin mo siya. Umiyak ka kung kailangan. Naiiyak ka, umiyak ka. Pero bago mo gawin yun, tignan mo muna ang magagandang ginawa ng Diyos sa iyo. Madali lang sumakta. Kapag nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay. At makikita natin yun kapag kinilala natin ang Panginoon. Amen ba? Maraming salamat sa inyo lahat. Naway, ay napulot tayo. Starting today, personally ako, may mga moments talaga na, pagsamba ko na hindi pala totoong pagsamba. Pero maraming salamat sa Diyos sa mensahe na to. At tinatapik niya tayo, kapatid, kailangan na totoong pagsamba. Samahan niyo akong manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Maraming pong salamat sa napakagandang message. Patawad, Panginoon. Dahil may mga moments sa buhay namin na ginagamit namin kayo para sa aming mga personal na pangarap na lamang. Sa mga gusto namin mangyari sa aming buhay. Hindi para papurihan at dakilaan ka, pati asa sa inyo ang buhay natin. Panginoon, patawad sa mga pagkakataon na sumasamba kami sa labi na lamang at hindi sa puso. Na yung paglilingkod namin sa inyo ay compliance na lang at hindi ito nakaangkla sa totoong pagdakila at pasasalamat sa inyo. Patawad, Panginoon. At muli ngayong araw, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas. Puspusan niyo kami ng inyong banal na Espiritu at maging natural ang aming mga bunga. Ang aming mga mabubuting gawa ay nakaangkla sa totoo naming pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa inyo namin tinatas ang lahat. Gamitin niyo ang bawat isa. Kayo po ang magbigay ng guidance sa lahat ng narito. At nilulook forward po namin, Panginoon, na magkakaroon kami ng mas malakas na banal na Espiritu. Maraming salamat. Kayo po madakila sa buhay namin. Kayo ang totoong masamba. Maraming salamat sa lahat ng magagandang ginagawa nyo at yung po ang makita namin. Hindi po kung ano yung demand ng mundo sa amin, kundi kung ano yung mabubuti na ginagawa nyo sa amin dahil alam ko, Panginoon, na mas matimbang at mas malaki yon kaysa sa mga personal na hangarin namin dito sa mundo. Sa inyo namin tinataas ang lahat dahil sa iyo matatagpuan ang totoong purpose ng buhay. Sa inyo namin matatagpuan ang tunay na katagumpayan, kapayapaan,
kaligayahan, at pag-ibig. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.